like my new hair. Kay magandang araw. But my new hair don't like me. Narito na naman tayo sa ating panbagong talakayan sa Asignaturang Pilipino na may description, komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino na inihanda ng iyong butihing guro na sige na ulo ni Joy. May sariling wika ang bawat bayan. May sariling kaugalian at damdamin. Habang iniingatan ng isang bansa ang kanyang wika, iniingatan niya ang sagisag na kanyang kalayaan. Katulad ng kalayaan ng isang taong may pahayag ang sariling opinyon. Ang wika, ang isip ng bayan. So, ayon nakuha ito sa aklat na El Filibusterismo. Okay? Kahulugan ng wika. Ang wika ay nagtataglay ng napakalawak na saklaw sapagkat ito ang ginagamit ng tao upang matugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. So, ayon dito. So, ibang pagpapakahulugan na naman ito. Ayon kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili sa paraang arbitraryo. Okay? Natalakay natin ito kanina. Si Gleason ang may akda. Nagsisimula ito sa pag-aaral ng pinakamaliit na unit ng tunog hanggang sa ito'y makabuo ng pangungusap upang magamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Phonema, tawag sa makabuluhang tunog. Phonolohiya, makaagham na pag-aaral ng mga tunog. Morphema, pinakamaliit na unit ng salita. Morpholohiya, pag-aaral ng morphema. Empil, ang wika ay masistemang kabuuan ng mga sagisag na sinasalita o binibigkas na pinagkakaisahan o kinaugalian na ng isang pangkat ng mga tao at sa pamamagitan nito'y nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao. Ayon kay Empil. Malinaw na ipinakita rito ang pagpapakahulugan ng wika sa tulong ng wika ay nagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaintindihan ang bawat tao. Ayon kay Sapiro, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kausang loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Sa pamamagitan ng wika ay naipahayag ang lahat ng saloobin ng tao. Mas lalo maunawaan ang nais iparating nito sa kapwa kung nabibigas ito ng tama. So, ayon sa Webster, ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit at nauunawaan ng isang may tuturing na komunidad. Sa pamamagitan ng wikang ginagamit ay nagkakaroon ng pagkakanawaan at pagkakaisa ang bawat tao sa lipunan. Wika ang naging tulay sa pagkakaroon ng mabuting pakikitungo. Ayon kay Webster. Sa wikang pambansa, hindi makaiiral ang isang diwang pambansa doon sa walang wikang panlahat. Hindi tayo magkakaroon kailanman ng tunay na pagkakilala sa ating karangalan bilang isang bansa hanggat wala tayong wika sa sarili natin. Ayon kay Manuel Quezon. So, trivia lang. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming wika sa buong daigdig. Binubuo ng mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon. May 11 wikang bihira na ginagamit ng mga
tao sa iba't ibang kapuluan. Okay, isang trivia. Ang ating bansang Pilipinas ay binubuo ng 167 wika. Okay? So, halimbawa, Tagalog, Cebuano, Hiligaynon, Bicolano, Ilocano, Waray, Kapampangan, Pangasinense, Maranao, Tausug, Maguindanao. Okay, so yun. Kapag walang isang wikang gagamitin sa pakikipag-ugnayan sa bawat isa, maaaring magkagulo ang mga tao sa ating bansa. Dahil sa iba't ibang wika ang ginagamit ng mga tao sa Pilipinas, ay nagpasyang magkaroon ng pagsusuri tungkol sa wikang gagamitin ng lahat para pagkakaunawaan at pagkakaisa. Ayon sa saligang batas ng ating konstitusyon, Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Samantalang, nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig ng umiiral ng mga wika ng Pilipinas at sa iba pang wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaari ipasya ng Kongreso, dapat may isagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Pilipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika sa sistemang pang-edukasyon. So nakasaad dito sa saligang batas na ang wika na gagamitin natin, klarong-klaro naman, ay wikang Pilipino. Okay, tama. Basta mathematician, ikaw. Ano na? Ano mo? Okay, ano nga ba ang Pilipino? Ayon sa pinalabas sa resolusyon bilang 1-72 noong Mayo 13, 1662 sa aklat ni Irma, ugot at resolusyon bilang 1-66 noong Agosto 1666. Okay, ng Konstitusyon Wikang Pilipino, KWF, Komisyon sa Wikang Pilipino. Okay, Pilipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang buhay, ang Pilipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram ng mga wika ng Pilipinas at ang evolusyon ng iba-ibang variety ng wika ng Pilipinas at ang evolusyon ng iba't ibang sitwasyon sa mga magsasalita nito na may iba't ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at eskolaring pagpapahayag. So, ayon dito. So, ayon kay Commissioner Ricardo Duran ng LASCO ng KWF noong 2007, ang kasalukuyang Pilipino ay dating wika ng Katagalugan na naging pambansa bunga ng kombinasyon ng mga pangyayaring historikal, ekonomikal at sosyo-lohikal, kaya't naging pambansang lingua franca ng magkakaibang etni, linguistikong grupo sa bansa. Okay, ang lingua franca ay isang
formal na lingwahe ng isang bansa. So, ang lingua franca o pangunahing wika na sinasalita ng isang bansa sa bansang Pilipinas ay ang wikang Pilipino. Lingua franca, tumutukoy sa isang salita o dialekto na ginagamit ng dalawa o higit pang mga tao na magkaiba ang pangunahing wika. Tulay na nag-uugnay sa iba't ibang lingwahe. So, yun ang kahulugan ng lingua franca. Ayon kay Francisco Rodrigo, 1687, ang Pilipino ay hindi bagong wika o kinata o kakathain ng sinuman. Ito ay umiiral na batay sa Pilipino kung saan naman itong Pilipino ay batay sa Tagalog. Malinaw na ang wikang Pilipino ay hindi lang wika ng taga Maynila, bagkos ito ang wikain ginagamit ng mga mamamayan saan man sulok ng bansa. Tukuyin ko ano ang uri ng palapi ng mga sumusunod. Okay, hindi ko nabanggit. Ito lamang isang activity. Okay, ang wikang panturo, kautosang tagapagpaganap, no? Bilang 335 noong Agosto 25, 1688 ay pinalabas at tinagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nagtatadhana ng paglikha ng komisyong pagwika ng na siyang magpapatuloy ng pag-aaral ng Pilipino. Gayon din, pinagtibay ang paggamit ng Pilipino bilang medium ng pagtuturo sa mga paaralan. So yun, nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na ang wikang Pilipino ang gagamiting medium ng pagtuturo sa pag-aaral o sa mga paaralan. So ngayon nakikita naman natin na may mga pagbabagong nagaganap. Sa kasalukuyan, nakikita ko ang medium ng komunikasyon na ginagamit natin ay hindi na wikang Pilipino. Ngunit ito ay wikang Banyaga na wikang Ingles. Ayon sa Artikulo 14, Section 6, pagtataguyod ng paggamit ng Pilipino bilang medium at opisyal ng komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. So, wikang opisyal. Ang wikang opisyal ay tumutukoy sa mga wikaing ginagamit sa pakikipagtalastasan na may tiyak na layunin. Ginagamit ito bilang medium na pagtuturo sa mga paaralan. Okay? Bilingualismo. Edukasyong bilingual ng 1974. Ang bilingualismo ay isang penomenang pagwika na tahasan at puspusang tinatalakay sa larangan ng sociolinguistic. So, nakikita nyo naman dito sa diagram na ito. So, sa lipunan, gumagamit ng wika. Si wika ay ginagamit ng lipunan. Sa kautosang pangkagawaran bilang 25, Hulyo 10, 1674, itinakda na ang panuntunan sa pagpapatupad ng patakadang edukasyong bilingual sa mga paaralan na nagsisimula sa taong 1674 hanggang 75. Ang patakaran ito ay nag-uutos ng magkahiwalay na paggamit ng Pilipino at Ingles bilang medium ng pagtuturo ng mga tiyak na asignatura sa primarya, intermedia at sekundarya. Okay, so dito lang nagtatapos ang aking presentation at ang slides. Maraming salamat. I hope may natutunan kayo. Paalam. O mga bata, hanggang sa susunod natin pagpipilitan. Ang tingog ko di sa mamuno kay murag si Ambo Garcia katong nasa M2M kadang kuan katong